Ipinaalam sa anak ni Eleanor ang naging dahilan niya sa asawa niya noong hindi siya makausap kung kaya naman ay pinanindigan na niya yon. Tutal magkalayo sila kaya hindi pa rin ito pwedeng malaman ang nangyari. Buti sana kung naroon na ito sa kanyang harapan. Mabilis niya itong mapapaamo. Napakalayo kasi nito. Ubo ang naging sakit niya. Siya nga pala, kamusta na siya? Nakalabas na ng ospital? Last time na tumawag ako sabi ng mga maid nasa ospital kayo. Naiintindihan ko naman kaya hindi na rin kita kinulit. Busy ka eh. Ngumiti si Limbert na nakita sa mga mata niya na siyang tanging visible sa paningin ni Talia. Oo, nakalabas na. Nagpapagaling na rin dito sa bahay. Hindi lang naman ako ang nakamask. Lahat ng maid pinagmask ko para hindi sila mahawa. Dagdag pa ni Limbert na titig sa mukha ng kanyang asawa. Gustong itanong ni Talia kung tuberculosis ba ang sakit ng kanyang ina at takot silang mahawa. Ngunit hindi na lang niya isinatinig pa at baka mamaya nakikinig ang ina nito. Masamain ang tanong niya. O sige, magpapahinga na ako. Bago umalis bukas patungong airport, magsisend ako ng message. Nang maibaba ang tawag ng asawa ay kagad na tinanggal ni Limbert ang face mask at bonnet niya upang makahinga ng maayos. Lumapit naman sa kanyang ina upang ibigay ang gamot na kailangang inumin. Marami siyang nais na sabihin sa anak ngunit pinigilan niya ang sariling isatinig pa ang lahat ng mga yon. Uwi ng asawa mo? Bukas, mommy. Sasalubungin mo ba talaga sa airport? Bakit hindi mo nalang hintayin dito? Baka mamaya mabinat ka. Tinanggap ni Limbert ang ibinigay ng ina at ininom na yon. Nakapangako na ako sa kanya, mommy. Baka isipin niya na wala akong isang salita kapag hindi ko ginawa. Muli pinigilan ni Eleanor na magbigay ng opinyon dahil mamasamain yun ng kanyang anak. Natuto na siya na magtimpi mula nang may aksidenteng nangyari dito. Oo, nabuhay nga ito pero nagkaroon siya ng limitasyon. Natatandaan na ng anak ang ibang mga nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Mostly, lahat ngayon at sa kalagayan na yun ng kanyang anak. Napakahirap na nitong lasunin pa ang isipan. Kaya minabuti na lang niyang manahimik. Pasalamat nga siya na hindi pa siya pinapalayas ni Limbert sa kabila na lahat ng ito. Marahil ay dahil tumatanaw ito ng utang na loob na tanging pinangahawakan na lang din niya doon. Sige, pero kung sakaling hindi magandang pakiramdam mo bukas, wag mong piliting pumunta ha. Noted, mommy. Hindi ko pipilitin. Kinabukasan parang kinasihan ng langit na hindi papuntahin si Limbert ng airport nang dahil sa malakas na buhos ng ulan. Naintindihan naman yun ni Talia. Kahit pa nilulook forward niya ng pagbaba ng eroplano ay makikita niyang kanyang asawa. Sinaalang-alang niya rin ang lagay nito. Baka mamaya kung pilitin niya mapahamak pa siya. Nagpahatid na lang siya sa harap ng kondo gamit ang van ng team nila. 2 maid ang sumalubong sa kanya sa lobby. Wala ang asawa. Ang akala niya ay naroon ito total wala ng ulan. Bahagya siyang nagtampo ngunit isinantabi niyang bagay na yon. Nakangiti niyang inabot sa mga maid ang kanyang dalang maleta. Habang lula ng elevator ay hindi na siya nakatiis at nagtanong na. Si Limbert, nasa itaas ba? Opo, Mrs. Mondragon, sagot ng isa sa kanila. Akala ko kasi may lakad sila ng mommy niya. Labas niya sa saloobin niya na sandaling yon. Lingid sa kanyang kaalaman na nakaabang na si Limbert sa kanya sa may pintuan ng elevator. Hawak ang malaking bouquet ng bulaklak na ipinasadya niya pa niyang pinagawa at pinadeliver ng maaga sa kondo. Pakiramdam na lalaki taon silang hindi nagkita ng asawa kahit na buwan lang naman ang lumipas noon. Pagbukas ng pintuan ng elevator ay pinauna ng mga maid si Talia na kaagad nagulat sa sumalubong sa kanyang malaking bouquet ng bulaklak. Natutop na ni Talia ang kanyang bibig doon ng mapaawang na. Surprise, mahal! Hindi na magawang makagalaw ni Talia sa kanyang kinatatayuan na makitang paborito niyang bulaklak. Ayaw niyang maniwala pero naisip niya na bumalik na kaya ang alaala ng kanyang asawa. Kasama yon sa mga nakalimutan niya kung kaya naman imposible na maalala. Ngunit nagtalo ang damdamin niya, malamang habang wala siyang nag-search ito ng todo. Yun din kasi ang bulaklak nila noong wedding day nila. Pinilit niyang wag magpa-apekto at umasa, baka kasi mabigulang din naman siya sa bandang huli noon. Hindi mo na kailangan ng pabulaklak. Simpleng mahigpit na yakap, okay na sa akin yon. Kuha niya sa bouquet na bahagyang natatakpan, ang mukha ni Limbert na may benda pa rin ang ulo at visible pa rin ang ilang sugat sa kilay at kanyang noo. Hindi agad yun napansin ni Talia na binaling ang mga mata sa bulaklak. Habang hindi nakatingin ay mahigpit na siyang niyakap ni Limbert na mahinang ikinahagikik lang ni Talia. Hindi tinitingnan na mukhang ginantihan na ng yakap ang kanyang asawa
na akala mo kung makayakap sa kanya, taon na ang nawala. Narinig niyang mahina nitong pagsinghot ngunit hindi niya ito pinansin. Sinundan niya ng tingin ng likod ng mga maid na hilang maleta niya at patungo na ng kondo. Miss na miss kita, Talia. Halos bulong lang yun ni Limbert na balot na ng luhang mga mata. Na-miss din kita. Hagod ni Talia sa likod ng asawa upang aluin. Lumakas pa ang singhot nito at mas sumigpit pang yakap sa kanyang katawan. Nasulyapan niya pang bahagyang pagsilip ni Eleanor sa pintuan ng kondo matapos ng ilang minuto nakapasok ang mga maid. Sa susunod, sumama ka na sa akin kapag may schedule ulit ako na hindi mo ko namimiss, usal ni Talia upang pagaanin ng pakiramdam ni Limbert na sa palagay niya ay parang ang bigat naman noon. No, wala nang kasunod ng pagtanggap mo ng schedule ng photoshoot sa ibang bansa. Naikiling na ni Talia ang ulo. Pamilyar sa kanya ang tono ng pagkakasabi noon ni Limbert after ng kasal nila na hindi siya payag na magkaroon siya ng schedule sa ibang bansa. Tama bang kutob niya sa ngayon? Anong ibig mo sabihin? Hindi mo na ako papayagan? Bakit naman? Hindi sumagot si Limbert kung kaya naman pilit na ni Taliang kalasin ang yakap nito sa kanya at tignan ng mukha nito na upang alamin kung bakit nasabi niya yon. Sa halip na matuwa ay napaawang ng bibig ni Talia nang makitang itsura ng kanyang asawa. Hindi na rin niya magawa pang magsalita. Anong nangyari? Bakit may benda ka sa ulo? Bakit may mga sugat ka, Limbert? Namuon ng mga luha ni Talia kasabay na hindi niya maintindihang ritmo ng kanyang puso. Sumagot ka, ano nangyari sa'yo habang wala ko sa bansa? Napahawak at nagawang maisandal ni Talia sa padar na nasa kanyang gilid ng katawan. Pakiramdam niya kung hindi niya gagawin yun, ay papanawan siya ng ulirat at matutumba dala ng pagkagulat sa itsura ng asawa. Nang makita naman yun ni Limbert ay naging maagap siya na sinalong katawan ng asawa upang mahigpit na yakapin. Ilang beses niyang ibinuka ang bibig upang pakalmahin ito. Ngunit siya naman ang hindi kumalma sa tunog ng iyak ni Talia. Hindi na niya alam kung anong uunahing gawin, lalo pat masyadong iskandalosa ang bunganga ng kanyang asawa. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa mukha mo? Sagutin mong tanong ko, Limbert. Haplos na ni Talia sa mukha ng asawa habang patuloy na bumabagsak ang kanyang mga luha. Pababa, awang-awa siya sa asawa habang naisip ko anong tunay na nangyari sa kanya. Bakit ang dami mong sugat? Bakit? Saan mo ba nakuha ang mga yan? Nabitawan na ni Talia ang bouquet ng bulaklak na tahimik na pinulot ni Eleanor na nagkukumahog ng lumabas na makitang ganun na ang nangyari. Gaya ng dati na nahimik siya kahit na ang dami niyang gustong sabihin. Kahit na nais niyang pagalitan na rin ang anak na matigas ang ulo sa mismong harapan ng kanyang manugang na bagong dating. Sinabihan niya itong sa loob na ng kondo hintayin dahil alam niya mangyayari ang ganong malaking iskandalo. Maghihisterya ang asawa nito oras na makita ang kanyang itsura. Kaso matigas ang bungo at pinasilahan pang gusto niya. I'm okay, Talia, kaya kumalma ka na. Hindi ka okay. Nakita mo bang mukha mo sa salamin? Your face is almost ruined. Halos pumutok ng mga ugat ni Talia sa noo at leeg pagsigaw na ginawa dahil pakiramdam niya ay hindi siya nagagawang pakinggan ng asawa. Tuwang-tuwa pa talaga ito sa ipinapakita niyang pag-aalala sa mga kaganapan habang wala siya. God, Limbert naman. Walang ibang pagpipilian si Limbert kung hindi ang buhati ng kanyang asawa at kahit na pumalag, hindi niya binitawan. Tumagaktak ang pawis sa kanilang muka na may kahalong luha bago pa man niya ito nagawang ipasok sa loob ng kondo at madala sa sofa upang maiupo doon. Taranta namang dinalhan na sila ng tubig ng mga maid na hindi rin inasahan na ganun ang magiging reaksyon ng kanilang among babae pagka-uwi nito ng kondo. Habang umaatungan na iyak si Talia na patuloy sa kanyang pagwawala, ay nagawa ng magpaliwanag ni Limbert upang pakalmahin na noon ng asawa. Hinighlight niya na ang aksidenteng naganap ay nakatulong ng malaki sa pagbabalik ng ibang memoryang nawala sa kanya. Hindi na niya binanggit pa ang naging kasalanan ng inang si Eleanor sa kadahilan ng ayaw pa siya mainang imahe ng ina sa kanyang asawa. Aminin niya man o hindi, ang inang pinagsimulan na naman ang sakunang yon. Blessing in disguise, mahal. Bumalik ang mga alaala ko kahit na naging buwis buhay pa yon. Marapat lang na magpasalamat tayo at hindi malungkot. Punas pa ni Limbert sa mga luha ng asawang gamit ang tisyong hawak. Humihikbing tumayo na si Talia. Niyakap naman siya ni Limbert. Sinuntok ni Talia ang dibdib niya. Hindi pa rin mawalang takot na bumabalot sa kanyang tawan ng mga sandaling yon nang dahil sa kanyang mga nalaman dito. Paano kung ibang nangyari sa asawa? Uwi siyang walang kamalay-malay?
Yun ang ikinakasama niya ng loob sa asawa. Bakit kasi ang tigas ng ulo mo? Sinabihan na kitang huwag kang magmaneho dahil wala kang memorya eh. Maktol pa ni Talia na nagawa pang ipadyak ang kanyang mga paa. Ako ang babasag niyan eh. Kala mo nakakatuwa ka pa. Natatawang niyakap lang siya na mahigpit ni Limbert. Tahimik naman silang pinagmamasdan ni Eleanor na walang masabi sa kadramahan ng dalawa. Palihim siyang umirap ng mga mata. Pag-irap na sinigurado niyang hindi nila makikita. Kung gaya lang ng dati, na walang maalalang anak, malamang may nasabi na naman siya sa pagiging OA ni Talia. Kahit na hindi ko na maalalang iba after ng kasal natin, okay na sa akin yun. At least ngayon, alam ko na kung gaano kita kamahal. Kung paano tayo nagsimulang mag-ibigan. Yung pakiramdam nung ikinasal tayo kahit na tayo lang. Sapat ng lahat ng yun sa akin, Talia. Magiging masaya na ako kahit na hindi na ibigay sa akin ni Lord ang ibang memorya. Walang masabi doon si Talia kung hindi ang mahigpit lang na yakapin ng asawa. Trauma pa rin siya sa mga nalaman niya. Habang siya maligayang nagtitrabaho sa ibang bansa, nakikipaglaban pala sa sariling buhay niyang asawa at wala siyang malay doon. Nagagawa pa niyang kumain ng masarap. Rumampa habang asawa ang agaw buhay na sa ospital. Nagbigay pa yan sa kanya ng kakaibang takot na hindi niya malaman kung paano niya yayakapin kung sakaling ibang nangyari. Sinulyapan na niya sa Eleanor na mabilis ang nag-iwas ng tingin at tumalikod kasunod si Janice upang pumasok na ng silid. Hindi naman niya ito aawayin, bagkus ay magpapasalamat siya dito sa unang pagkakataon ngayon. Ngunit dahil nawala ng bigla ang ginang, sa ibang pagkakataon na lang niya malamang ito sasabihin ng salitang yun. Anong plano mo ngayon na nakabalik ng alaala mo? Nasa loob ng mag-asawa, magkatabing nakahiga sa kama. Magkasalikop ang kanilang mga kamay habang nasa ilalim ng comforter ang walang saplot nilang katawan. Ayaw pumayag ni Limbert na hindi nila gawin ng bagay na yon sa kabila ng pagtuto ni Talia dahil sa kalagayan nito. Para manahimik na, pinagbigyan na lang yun ng babae kanina. Anito pa ay 1 buwan na siyang nagtiis at natigang. Bahagyang natawa sa word nito ang babae pero magiging ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi ka pareho ng kanyang asawang nararamdaman niya. Sabik din siya sa maalindog na katawan ng asawa. Magpapagaling habang binabawi ang mga panahon na nasayang sa ating dalawa. Humaplos ang isang kamay ni Talia sa mukha ng asawa. Binaybay nitong pares ng mga kilid na makapal ni Limbert pababa ng kanyang ilong habang kumikislap sa galak ang mga pares ng mga mata. How about your job? Alam na ba ng kuya mo at ate mo na nagbalik ng mga alaala mo? Marahang umiling si Limbert. Hinalikan ng labi ni Talia. Sa totoo lang ay ayaw niya pang ipaalam sa kanilang bagay na yon. Pati ng aksidenteng nangyari ay nililihim ni Eleanor sa mga to dahil paniguradong makakatanggap siya na naman ng galit sa mga kapatid sa ama ng kanyang anak. Bagay na pinagpasalamat ni Limbert noong malaman niya yon, buhat sa ina dahil kung nangyaring kumalat pa yon, malamang inakarating din yon kay Talia na nasa Japan. Close pa naman ang ate niya sa asawa. Kung nangyari din yon, paniguradong mabaliw-baliw ang asawa niya noon. Hindi pwedeng gusto mo, Limbert. Alam mo may responsibilidad din ang kapatid mo sa kanilang negosyo. Ang tagal mo na nga silang inabala, ngayong okay ka na maano bang ipaalam mo? Nag-aalala din ang mga yon sa'yo, noon pa. Maintindihan naman niya ako, magpapagaling lang ako. Kapag magaling na ako, babalik na ako ng opisina. Mali, ipaalam mo na sa kanila ngayon na magaling ka na. Kamo medyo nababawi mo ng memorya para naman yung bigat na pasan ng kanilang balikat ay bahagyang gumaan. Malamang worried pang mga yon sa kalagayan mo. Humigpit pang yakap ni Limbert kay Talia na mahigpit na rin na gumanti ng yakap. Nilagyan niya ng kumot ang likod ni Talia na bahagyang natagal nang gawin nila yon. Huminga lang naman ng malalim ang babae. Masaya naman siya. Maligaya siya na paunti-unting bumabalik na sa dati ang lahat. Casual na rin sila ni Eleanor. Napansin niya kanina nung kumain sila. Kahit na inasikaso siya ng bongga ni Limbert na para siyang may sakit, wala tong komento dito na hindi kagaya ng dati na lahat na lang ng galaw nila ay meron tong binibigay na pamumuna. Taliwas yon sa huling naalala niya bago siya lumabas ng bansa na ang daming hanash sa kanya hanggang sa pag-alis. Naisip niya na lang na marahil ay gawain ng pagbabalik ng alaala ni Limbert. Tsak naisip nitong hindi na siya pwedeng sigawan pa nito dahil ang anak niya mismo ang kanyang makakalaban. Oras na gawin niya ito. Ipinagkibit na lang niya ito ng balikat. Kayo ng mami mo, okay na ba kayo? Okay naman kami palagi. I mean, napag-usapan niyo na bang nakaraan? Umiling na si Limbert. Sa pasasalamat niya dito ay para bang napatawad niya na to. Ngunit,
Kung hihilingin ng asawa niya na pabalikin ng apartment nito ang ina, willing naman siyang gawin. Alam niyang hindi pa rin okay ang dalawang babae. Gusto mo bang pabalikin ko na sila ni Janice sa apartment niya? Ganun na lang ang hiling ni Talia na nagawa pang bumangon sa kanyang pagkakahiga. Hindi niya gusto ang tono ni Limbert. Wala siyang sinabing ayaw niya daw ng kanyang biyanan. Malamang naalala ng asawa niyang hidwaan nila. Hindi yun ang ibig ko sabihin, Limbert. Mukha namang okay ng mommy mo. Hindi na siya kagaya ng wala kang maalala na palaging akong puntiriyang awayin. Ngayon nakakapanibagong pananahimik niya lang sa isang tabi. Natawa na lang ng mahina si Limbert na napansin din ang ginagawang yun ng ina. Malaking tulong na tahimik lang ito. Tahimik na nahiling nga ni Limbert na sana maging magkasundo ng kanyang ina at asawa nang tuloy-tuloy silang maging okay. Ganun pa man uulitin niya, hindi niya pipilitin ang kanyang asawa na pakibagayan ng ina kung ayaw nito. Kakausapin ko siya. Huwag mo na siyang paalisin, Limbert. Okay naman kami. Okay naman kayo. Isa pa, hindi naman siya nakakaperwisyo. Hindi naging lingid sa kaalaman yun ni Eleanor na narinig ang usapan ng mag-asawa. Buong desisyon niya na magbagong anyo. Gusto niyang kunin ang loob ni Talia nang sa ganun ay bumait din ang kanyang anak sa kanya. Kung kaya naman simula kinabukasan ng araw na yon, ay nagulat na lang si Talia na kinakausap na siya ng ginang sa malambing na paraan. Iba na rin ang trato nito sa kanya na para bang siyang anak at hindi si Limbert. Nung una ay naninibagong babae, ngunit hindi naglaon pagkaraan ng ilang araw na lumagpas ng linggo, nakasanayan niyang kabaitan ng biyanan niyang si Eleanor. Nakakapanibago rin yun kay Limbert. Ngunit gaya ng asawa, nakasanay na rin niya dahil consistent ang ginagawa nitong pakikitungo ng maayos sa kanilang mag-asawa, lalo na kay Talia. Hanggang sa makabalik si Limbert ng trabaho ay naging consistent ang ugaling ipinapakita ng kanyang ina, kung kaya naman naging magaan ang kanilang buhay nang sa mga sumunod na buwan na para bang naging close pang magbiyanan. Naging parang normal na pamilya sila sa loob ng condo unit ni Limbert na animoy wala ring masamang nakaraan dati. She's good, mommy. Siguro talagang meron siya pagbabago sa pagkatao niya. Okay ang trato niya sa akin. Hindi na iba, dama ko ngang masyanak niya pa ako kumpara kay Limbert kapag may pinagtatalunan kami dahil ako mas kinakampihan niya kumpara sa anak, kahit na akong mali. And I love that. Alam mo naman kung anong ugali ko, hindi ba? Sagot ni Talia sa ina na kamustahin siya. Nabanggit niya ang tungkol sa pagiging mabait na ni Eleanor sa kanya. Ilang beses na rin nadalaw nila ni Limbert ang mag-asawa, nakipag-dinner kasamang iba niyang mga kapatid. Maligayang mag-asawang Salmeda na bumubuti ng pakikisama ng side ng asawa sa kanilang unika iha. Kaya natatanggap na rin nila na may asawa na talaga ang nag-iisang anak nila. Wala na silang anumang grudge na pinanghahawakan para dito. Talia, hindi ka pa rin pwedeng maging kampante. Hindi mo alam ang takbo ng utak ng babaeng yan. Sabit ng ina niyang si Althea na hindi pa rin buo ang tiwala kay Eleanor. Kung kay Renz ay okay na si ibang anak sa kanya hindi dahil alam niya nang baliwa hindi tuluyang gumagaling. Gusto ko lang na maging mapagmasid ka sa kapaligiran. Mommy, relax. Gaya nga nasabi ko, ibang-iba na siya ngayon kumpara noon. Lahat naman pwedeng magbago, hindi ba? Gate pa ni Talia na naintindihan naman ang tono ng pananalita ng kanyang ina, na marahil ay sadyang nag-aalala lang. Basta, hindi pa rin ako kumbinsido na ganun-ganun na lang magbabago ang babaeng yan. Kung naniniwala sa kanyang daddy mo at ang ilan sa mga kapatid mo, pues, ibahin mo ko. Malakas ang kutob ko. Bakit? May sakit ba siya at taning ng buhay kung kaya ganyan na siya? Nagbabagong biglaan? Basta, don't let your guard down. Always, Talia.